Mabuti pa ang isang Japanese, may matibay at pantay na pagtingin sa usapin ng batas, soberanya at karapatan ng isang akusado. Isang Japanese senior researcher ang nagtaas ng panawagan sa United Nations Human Rights Council upang hilingin ang Rodrigo Duterte to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. ginanap na general debate ng UN Human Rights Council noong Marso 11, 2026, nagsalita si Shunichi Fujiki, kinatawan ng International Career Support Association at senior researcher ng International Research Institution of Controversial Histories o IRIH. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na eksaktong 1 taon na ang nakalipas mula nang maaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila noong Marso 11 ng nakaraang taon. Ayon kay Fujiki, mula nang mangyari ang pag-aresto ay patuloy umanong kinakaharap ng dating Pangulo ang mga sitwasyong maituturing na paglabag sa kanyang karapatang pantao. Para sa Japanese researcher, nananatiling questionable ang naging proseso ng pagkakadetine lalo na at wala pa umanong malinaw na paglilitis na nagaganap sa loob mismo ng Pilipinas. Dahil dito, kinwestiyon din niya ang papel ng International Criminal Court sa usapin. Ipinaliwanag ni Fujiki na sa ilalim ng prinsipyo ng international law, ang mga pandaigdigang institusyon tulad ng ICC ay dapat lamang kumilos kung hindi kayang resolbahin ng lokal na sistema ng hustisya ang isang kaso. Ngunit sa sitwasyon ng Pilipinas, aniya, nananatiling gumagana ang hudikatura kaya't hindi umano nararapat ang ganitong antas ng pakikialam mula sa isang international court. Sa kanyang pananaw, ang naging hakbang ng ICC ay maaaring makita bilang pagpasok sa soberanya ng bansa. Dagdag pa niya, may nakikita rin siyang dimensyong pampolitika sa nangyayari dahil ayon sa kanya ay tila ginagamit ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon upang pahinain o tuluyang tapusin ang impluensya sa politika ni Duterte at ng kanyang pamilya. Binigyang diin din ni Fujiki na hindi dapat agad dinadala sa International Criminal Court ang mga ganitong usapin kung may kakayahan naman ang isang bansa na resolbahin ito sa loob ng sarili nitong sistema ng hustisya. Dahil dito, patuloy umano siyang nagsasalita sa mga international forum upang ilahad ang kanyang paninindigan at magbigay ng pansin sa sinasabi niyang isyu ng soberanya at patas na proseso. Sa huli, sinabi ng Japanese researcher na ang kanyang layunin ay mapukaw ang atensyon ng pandaigdigang komunidad sa nangyayari kay Duterte, at hikayatin ang mas malalim na pagtingin sa umano'y kawalan ng katarungan sa naging pagtrato sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa gitna ng usaping legal at politikal, may mga boses sa international community na naniniwalang dapat suriin kung patas ang proseso. Para sa ilan, ang tunay na tanong ay katarungan, soberanya, at respeto sa sariling sistema ng hustisya. Sa huli, sinabi ng Japanese researcher na ang kanyang layunin ay mapukaw ang atensyon ng pandaigdigang komunidad sa nangyayari kay Duterte, at hikayatin ang mas malalim na pagtingin sa umano'y kawalan ng katarungan sa naging pagtrato sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa gitna ng usaping legal at politikal, may mga boses sa international community na naniniwalang dapat suriin kung patas ang proseso. Para sa ilan, ang tunay na tanong ay katarungan, soberanya, at respeto sa sariling sistema ng hustisya.